Marahil ay hindi na mabilang kung ilang larawan ng puso ni Maria ang nakita ninyo sa buong buhay ninyo. Ngunit napatigil na ba kayo minsan upang itanong, bakit napakalaki ng pagpapahalaga ng simbahan sa debosyong ito? Ngayong araw, aalamin natin ang napakagandang kahulugan na nasa likod nito. Manatili kayong nakatutok at sumabaybay hanggang sa dulo ng pagtatanghal. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Bago tayo magpatuloy, nais naming ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng patuloy na naglalakbay kasama namin bilang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Ang inyong tahimik ngunit matapat na pananampalataya ay isang buhay na paalala sa tunay na umiiral ang isang espiritual na pamilya. At marahil ang mensaheng ito ay dumarating sa inyo sa isang pagkakataong sinusubok ang inyong pananampalataya. Sa panahong ang bigat na inyong dinadala ay ang Diyos lamang ang tunay na nakaalam. Ang pagiging miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio ay hindi lamang tungkol sa pagsuporta sa channel na ito. Higit sa lahat, ito ay tungkol sa mas malalim na pag-uugat ng inyong sariling buhay espiritual. Ito ay tungkol sa paglalagay ng inyong mga intensyon, ng inyong pamilya at maging ng mga lihim na paghihirap na hindi ninyo masabi kaninuman. Sa ilalim ng espiritual na pagkakalinga at proteksyon ni Padre Pio. Ang inyong pangalan at mga intensyon ay inaalala sa mga regular na banal na misa at isang binasbasang larawan at medalya ni San Padre Pio ay nagsisilbing tanda ng inyong pagiging bahagi ng panalangin pamilya nito. Hindi nyo kailangang maglakbay na nag-iisa. Gawin ninyo ang hakbang na ito ngayon. Sumali sa amin sa pamamagitan ng link na makikita sa ibaba sa description box. Tulad ng malamang na alam na ninyo, napakahalaga ng debosyon ni Padre Pio sa mahal na Birheng Maria para sa kanyang buhay espiritual. Sa katunayan, mahirap pag-usapan si Padre Pio nang hindi binabanggit si Maria. At ngayong buwan ng Agosto, na mula pa noong 1944, 1944, nang nabubuhay pa si Padre Pio, ay inuukol sa kalinis-linis ng puso ni Maria. Naisip kong sundan natin ang kanyang mga yapak at parangalan ang isang napakagandang tradisyong Katoliko. At itanong natin, bakit napakahalaga ng kalinis-linis ang puso ni Maria sa buhay ng simbahan? Lahat tayo ay nakakita na ng mga larawan ng puso ni Maria, ngunit napatigil na ba kayo upang itanong sa inyong sarili kung ano nga ba talaga ang inyong nakikita? Halina at alamin natin. Ang debosyon sa kalinis-linisang puso ni Maria ay may mayamang kasaysayan na umaabot ng maraming siglo. May mga pagtukoy na sa puso ni Maria noong ikapitong siglo, ngunit higit na nabuo ang debosyong ito noong ikalabintatlong siglo sa pamamagitan ng mga banal tulad ni Santa Mechildes, Santa Gertrudes at San Bernardino ng Siena na siya nga pala ay lubhang minamahal at pinagkakatiwalaan ni Padre Pio. Ayokong lituhin kayo ng napakaraming pangalan at petsa, ngunit may ilan lang akong nais banggitin. Lalong lumaganap ang debosyong ito noong ikalabimpitong siglo sa pamamagitan ng pagsisikap ni San Juan Eudes na buong itiyagang nagtaguyod nito. At hindi natin dapat kalimutan si Santa Margarita Maria Alacoc at ang kanyang kumpesor ni San Claudio de la Colombier. Bagamat higit silang nakilala dahil sa pagpapalaganap ng debosyon sa kabanal-banalang puso ni Jesus, malalim din ang kanilang debosyon sa kalinis-linisang puso ni Maria. Gayunpaman,
Noon lamang 1805, 1805, opisyal na itinatag ni Papa Pio VII o Pope Pius VII ang isang kapistahan bilang parangal sa kalinisan puso ni Maria para sa buong simbahang pangdaigdig. Ngunit bago tayo magpatuloy, kailangan muna nating maunawaan ang isang napakahalagang bagay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang puso sa Biblia? Sapagkat kapag pinag-uusapan natin ang kalinis-linisang puso ni Maria, higit na malalim ang ating tinutukoy kaysa sa isang organong pisikal na parte ng ating katawan. Sa banal na kasulatan, ang puso ay inilalarawan bilang pinakasentro ng pagkatao, ang lugar kung saan nagtatagpo ang pag-ibig, mga pasya, mga hangarin at debosyon. Halimbawa, sinabi sa mga kawikain o proverbs, "Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso, sapagkat dito nagmumula ang lahat ng iyong ginagawa." Mga Kawikaan, Kapitulo 4, Berso 23. O kaya naman ang sinabi ni Jesus sa mga Buenaventuranza o Beatitude. Sabi niya, "Mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos." Mateo, Kapitulo 5, Berso 8. At maging noong una pa sa Deuteronomy, inuutos sa atin na mahalin ang Panginoon nating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Deuteronomio, Kapitulo 6, Berso 5. Sa madaling salita, ang puso ay hindi lamang isang bagay na taglay natin. Ito ang kumakatawan sa kung sino tayo. At marahil ay wala nang mas malinaw na halimbawa nito kaysa sa isa sa mga pinakamasidhing sandali sa buhay ni Maria. Sa Ebanghelyo, ayon kay San Lucas, mababasa natin ang propesya ni Simeon nang dalhin ni Maria ang sanggol na si Jesus sa templo. Sinabi ni Simeon kay Maria na isang espada ang tatagos sa kanyang kaluluwa. Lucas, Kapitulo 2, Berso 35. Ang talatang ito ang madalas na inuugnay sa larawan ng kalinis-linisang puso ni Maria na tinutusok ng isang espada, isang sagisag ng matinding dalamhating kanyang pagdaraanan sa buong buhay niya, lalo na sa panahon ng pagpapakasakit ng kanyang anak. Marahil alam ninyo kung ano ang pakiramdam ng tahimik na pagdadala ng isang dalamhati, ang magmahal sa isang tao habang pinagmamasdan siyang nagdurusa. Ipinapaalala sa atin ang puso ni Maria na nakikita ng Diyos maging ang mga dalamhating itinatago natin sa ating kalooban. Kaya kapag tinitingnan natin ang mga larawan ng kalinis-linisang puso ni Maria, ang tunay nating tinitingnan ay isang sagisag ng buong pagkatao ni Maria. Ang kanyang napakalaking pagmamahal sa Diyos, ang kanyang dalamhati sa pagpapasakit ni Kristo at ang kanyang mahabaging pagmamahal sa bawat isa sa atin. At sa maraming paraan, ang kanyang puso ay sumasalamin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Ngunit may isang mahalagang pagkakaiba. Ang kabanal-banalang puso ni Jesus ay pangunahing naghahayag ng pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Samantalang ang kalinis-linisang puso ni Maria ay naghahayag kung paano maaring mahalin ng isang tao ang Diyos ng buong buo at ganap. At napakaganda nitong paraan upang maunawaan ang debosyong ito. Kapag pinaparangalan natin ang kabanal-banalang puso ni Jesus, kinikilala natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa atin at sinisikap nating tumugon sa pagmamahal na iyon. Ngunit kapag pinaparangalan natin ang kalinis-linisang puso ni Maria, natututunan natin kung gaano mahalin ang Diyos. Sa isang paraan, para nating sinasabi sa Kanya, "Maria, turuan mo akong mahalin siya tulad ng pagmamahal mo sa Kanya." Sapagkat kung magiging tapat tayo sa ating sarili,
Marami sa atin ang nagnanais na mahalin ang Diyos ng higit at ng mas malalim. Ngunit nahihirapan tayo. Nagtitiwala tayo sa Kanya kapag maayos ang lahat. Ngunit kapag dumarating ang karamdaman, kapag nagkakaroon ng mga problema sa pamilya, kapag tila hindi sinasagot ang ating mga panalangin, o kapag tayo mismo ay napapagod na, nasusubok ang ating pagtitiwala. Pinapakita sa atin ni Maria kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos. Nangangahulugang itong magtiwala kahit hindi natin nauunawaan. Manatiling tapat kahit nagiging mahirap ang buhay at manatiling malapit kay Jesus, ano man ang maging kapalit. At dito nagiging isang bagay na napakalalim at personal ang devosyong ito. Alalahanin ninyo ang anghel na nagpakita sa 3 pastol sa Fatima noong 1916 upang ihanda sila sa mga bagay na darating. Sinabi ng anghel, ang mga puso ni Jesus at Maria ay nakikinig at nagbibigay pansin sa tinig ng inyong mga pagsusumamo. Pagkaraan nito, si Maria na Birheng Maria mismo ay nagpakita kay Lucia, isa sa mga batang iyon, at sinabi niya, nais ni Jesus na gamitin ka upang ako ay makilala at mahalin. Nais niya na maitatag sa mundo ang debosyon sa aking kalinis-linisang puso. Sa mga tatanggap nito, ipinapangako ko ang kaligtasan at ang mga kaluluwang iyon ay mamahalin ng Diyos tulad ng mga bulaklak na aking inilagay upang pagandahin ang kanyang trono. Hindi ba nakapipigil hininga ang mga salitang iyon? Ang mailagay sa harap ng Diyos bilang isang bulaklak na pinili mismo ni Maria. Sa wakas noong 1944, iniukol ni Papa Pio XII o Pope Pius XII ang buong buwan ng Agosto sa kalinis-linisang puso ni Maria. Noong una ay tinakda niya ang kapistahan nito sa ika-22 ng Agosto, bagaman kalaunan ay inilipat ito sa Sabadong kasunod ng kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus noong Hunyo. Sa kabila ng pagbabagong ito, nananatiling isang minamahal na tradisyon sa simbahang Katoliko ang pag-uukol ng buwan ng Agosto sa kalinis-linisang puso ni Maria. At kaya habang sinusundan natin ang mga yapak ni Padre Pio, marahil ito ang paanyaya sa atin ngayon. Huwag lamang nating hangaan ang puso ni Maria mula sa malayo, ipagkatiwala rin natin sa Kanya ang ating sariling puso. Hilingin natin sa Kanya na turuan tayo kung paano higit na mahalin ng malalim ang Diyos, kung paano manatiling tapat sa mga panahong mahirap ang buhay, at kung paano manatiling malapit kay Jesus sa bawat araw ng ating buhay. Sapagkat sa huli, doon tayo palaging inaakay ng puso ni Maria. Hindi kailanman sa kanyang sarili, kundi palagi patungo sa kanyang anak, gaya ng sinabi mismo ni Padre Pio. Manatili kang laging malapit sa makalangit na Ina, sapagkat siya ang dagat na kailangang tawirin upang marating ang dalampasigan ng walang hanggang karilagan. Marahil sa sandaling ito ay may isang bagay na mabigat sa inyong puso na tanging ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ilagay mo yon sa mga kamay ni Maria. Sabihin mo sa Kanya, Ina, turuan mo akong magtiwala. Turuan mo akong magmahal. Turuan mo akong manatiling malapit kay Jesus. Sapagkat ang kalinis-linisang puso ni Maria ay hindi lamang isang imaheng dapat nating hangaan. Ito ay isang pusong nagtuturo sa atin kung paano magmahal, magtiwala, magtiis at manatiling tapat sa Diyos. At gaya ng palaging ipinapaalala sa atin ni Padre Pio, kapag inilagay natin ang ating sarili sa mga kamay ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot.
Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panonood kasama namin ngayong araw. Kung nakaantig sa inyong puso ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at ipagpatuloy ang paglalakbay kasama namin sa espiritual na pamana ni Padre Pio. At kung nararamdaman ninyong tinatawag kayo upang maging bahagi ng aming pamilya ng panalangin, bilang isang alagad sa kalinga ni Padre Pio, makikita ninyo ang link sa baba kung paano lumahok sa grupong ito ng aming buwanang mga taga-abuloy at mga donante. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain nawa kayo palagi ng ating Panginoong Hesukristo, ng mahal na Birhen Maria at siyempre ni San Padre Pio. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e